afternoon pala sa inyo, and I'm here, Mami Ria Palmarogas, na nagsasabi sa inyo na magandang umaga sa inyong lahat. Hello everyone, and happy blessing Saturday to all of us right now. And meron nga pala akong isang tracks from church na kanina na pinuntahan ko sa malapit lang sa kapitbahay lang. So, it's from here lang in our place. So, ang sabi sa tracks, pagsisisi, ano ang kahulugan nito? So, sabi rito, Satanas, kadiliman, kasalanan, kamatayang walang hanggan, impyerno, at ang Diyos, kaliwanagan, katuwiran, buhay na walang hanggan, langit. So, ano ang pagsisisi? Sabi nito. Ano ito? Sabi rito, ang pagsisisi ay nangangahulugan ng mula sa pusong pagtanggi sa kasalanan. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan at pagbaling sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay binubuo ng pagpapahayag ng lahat ng ating mga kasalanan at pagtatakwil o pag-iiwan sa mga ito sa ating buhay. According sabi sa Kawikaan 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag ng nag-iiwan ng mga yaon, yon ay magtatamo ng kaawaan. Hallelujah. So, lahat ng mga tao ay dapat magsisi. Tama? Tama. So, ayon sa Gawa 17:30, ang mga panahon ay kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Dahilan, ano? Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Okay? At hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ay may tiyak na kabayaran. According to Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at Ezekiel 18:4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ayan. Ang kamatayang tinutukoy dito ay espiritual na kamatayan. Kalagayang pagiging hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, pisikal na kamatayan, pagtigil ng hininga o buhay ng tao, at higit sa lahat ay walang hanggang impyerno ng apoy. Sabi kasi sa Apocalypse or Pahayag 21 verse 8 o sa Revelation, sabi, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi kalooban o kagustuhan ng Diyos na ang sinuman tao ay mapahama kundi magsisi at maligtas. According to 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Hindi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsisi. Okay? So, 1 Timothy 2:3-4, sabi rito, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang pagsisisi, guys, ay napakahalagang gawain. Napakahalagang gawin. So, kung walang pagsisisi, ay walang kapatawaran, di ba? So, sa pamamagitan ng pagsisisi ay ang pagtanggap ng kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan. Sabi sa Gawa 2 verse 38, mangagsisi kayo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan, at sa Gawa 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginhawahan, hallelujah, mula sa harapan ng Panginoon. Kung walang pagsisisi ay walang kapatawaran. Second, kung walang pagsisisi ay walang kaligtasan, right? Lucas 13:3, malibang kayo'y mangagsisi ay mga mamatay kayong lahat. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailan dapat magsisi? Sabi sa 2 Corinthians 6:2, narito, ngayon ang panahong ukol, narito. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia ay ngayon, hindi bukas o sa susunod na mga araw na lang.
Bakit? Sapagkat ang bukas ay maaaring maging huli na. Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom na. Wala na ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan, guys. Kung ang isang tao ay mamatay na isang makasalanan, sa kabilang buhay siya ay isang makasalanan pa rin. Kaya't siya ay tatanggap ng hatol na ukol para sa isang makasalanan at ito ay ang pagdurusa sa impyerno. Hindi kagustuhan ng Diyos na ito ay maranasan ng sino mang tao. Ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa iyo ay gamitin mo sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya na may pusong nagsisisi, sasampalataya ka at tatanggap sa tanging Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo upang iyong paglingkuran habang ikaw ay nabubuhay. So guys, sabi dito sa tracks, basahin natin, kung handa ka na, ay iyong sabihin sa Diyos ang panalangin ito. So guys, come on guys, kung handa ka na. Come on, sabay ka sa akin. O Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Pinagsisisihan ko ang lubos at itinatakwil sa buhay ko ang lahat ng mga kasalanan ko. Ako ay sumasampalataya at tumatanggap sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Siya ang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko at maghari ka sa buhay ko. Maglilingkod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa akin, iniibig kita. Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! So guys, yun yung panalangin ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng nagawa natin nung past, ng mga nakaraan sa buhay natin. So it's a good tracks. So nakalimutan ko yung name ng church, so hindi ko pa alam. So pumasok ako kanina and kasi nakita ko meron silang may church service, may service sila kaninang Saturday, dapat Sunday bukas may gagawin yata sila sa main chapter nila sa Manila. So ngayon na ginawa yung Sunday service. So next time sa Sunday, attend uli ako sa kanila. Dito lang sa amin sa kapitbahay. And yung bahay dati ng kaibigan ko, binenta na. So, ginawa nilang church. So, yun. Ito na yung church. So, meron na akong church. Woo! Thank you, God. Hallelujah. Salamat po. So, answered prayer ako, guys. Woo! Sa tagal-tagal na nananalangin ako sa Diyos. Eto, meron ng kawan. Na mapapasukan ko. At gagabay sa akin sa Christian life ko here on earth, sa mundong ito. Okay guys, so that's it for now. This is Mommy Yang. I'm so happy this time, this day, this time. And na-bless ako kasi nakapag-communion ako kanina. So may communion sila kanina. It's eating of the bread and the juice, yung saro at tinapay, which is Jesus Christ, flesh and blood. So, tuwa ako kanina talagang na hihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko bago ko i-take yung communion. And pinagsisihan ko yung mga ginawa ko and pinanalangin ko na linisin ang puso ko bago ko i-take yung communion because it's a holy thing na ginagawa namin mga Kristiyano. Yun. When we are attending a church service sa church namin every Sunday. So, it's a holy thing. So, para sa Diyos yun. So, it's better na maging maayos yung puso muna natin bago natin gawin yun. Okay, guys? So, thank you, Father God, for these people, for these brethren in Christ, na natuwa ako kanina, na bless ako sa mga buhay nila, and maganda yung pakikitungo nila sa akin lahat. And tinanggap nila ako with warm, and mainit ang pagtanggap nila sa akin kanina, and natutuwa ako. Yon. And blessing ang naibigay sa life ko now, ngayong araw na to. Okay, guys? So, thank you, Father God, for answering my prayer. And, ayun. Answered prayer na ako, guys. So, that's it.
So, thank you po, Panginoong Diyos. Salamat po. So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Mwah! And see you again for the next time. This is Mami Ria Rodas wishing you good tidings and blessings from God every day. And good heart, good motive every day for other people, for other beings in this world. And sana maging maayos tayo araw-araw, okay? Para tuloy ang blessings natin sa Diyos. And laging masaya si God na mapag-commune sa atin bilang anak niya. Okay? So, bye! See you next time! God bless! Mwah!